Isang milyonaryong may kapansanan ang hindi pinansin sa araw ng kasal hanggang sa isang kilos ng anak ng kasambahay ang nagbago ng lahat. Isang milyonaryo sa asul na suite ang dumating sa marangyang kasal, ngunit walang nakapansin sa kanya. Anim na babaeng nakabendisyon ng magagarang gown ang dumaan na parabang siya ay hindi umiiral, hanggang sa ang 4 na taong gulang na anak ng kasambahay, nakasuot ng pulang bestida, ay tumakbo patungo sa kanya, sumisigaw, asul na suite. Prinsipe! Ang susunod na mangyayari ay magpapanumbalik ng iyong tiwala sa sangkatauhan. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento, anong oras na at saan ka nanonood? Simulan na natin. Kumislap ang ingranding bulwagan sa ilalim ng kristal na mga chandelier at gintong dekorasyon. Ito ang kasalang pinakahihintay ng taon. Lahat ng tanyag ay naroon, maliban na tila ang lalaking nasa wheelchair ay nais lamang nakilalanin. Si Marcos Hayes, isang 38 taong gulang na milyonaryo sa matalas na asul na suite, ay nakaupo malapit sa entrada sa kanyang itim na wheelchair. Perpekto ang ayos ng kanyang kayumangging buhok. Ang kanyang asul na kurbata ay eksaktong tumutugma sa kanyang suite. Ngunit tila walang saysay ang lahat ng iyon sa 6 na babaeng nakabendisyon ng magagarang gown na dumaan nang hindi man lang siya tinitingnan. Isang babae sa teal na gown ang muntik nang bumangga sa kanyang wheelchair. Hindi siya nagpaumanhin, inayos lang ang kanyang damit at nagpatuloy. Pasensya na, maaari bang may magsabi kung saan, ngunit pinutol siya ng babaeng nakapulang gown nang hindi man lang lumilingon. Ang daan ng staff ay nasa likod. Nanginginig ang panga ni Marcos. Hindi ako staff. Bisita ako. Marcos Hayes. Inanyayahan ako ni. Sigurado ka nga, bulong ng isa pang babae sa navy blue sa kanyang kaibigan, sapat para marinig niya. Tumawa sila. Ramdam ni Marcos ang pamilyar na hapdi, ang pagtanggi, ang palagay na dahil siya nasa wheelchair, hindi siya nababagay sa ganitong okasyon. Pinilit niyang igulong ang sarili papasok sa bulwagan, pinananatili ang dignidad. Ang marangyang silid na may kremang dingding, magagarang kurtina, at mainit na ilaw ng kandila ay biglang naging malamig. Mula sa likurang pasilyo may nakamasid. Si Elise Thompson, isang 29 taong gulang na babaeng nakauniporme ng kasambahay, asul na damit, puting apron, ay natigilan sa may service entrance. Natakpan ng kanyang kamay ang bibig sa pagkagulat. Nasaksihan niya ang lahat. Kilala niya si Marcos Hayes, ang tech entrepreneur na nagbigay ng milyon-milyong donasyon para sa mga programang pangkapansanan. Siya rin ang nagpondo ng bagong playground sa kanilang komunidad. Doon naglaro ang kanyang anak na si Maya noong nakaraang linggo. Mama! Isang munting tinig ang nanggaling sa likod niya. Si Maya, 4 na taong gulang, nakasuot ng pulang bestida na kasing ningning ng amapola, ay sumilip mula sa silid ng staff. Ang kanyang buhok ay nakapulupot sa 2 puff, at ang kanyang pulang sapatos ay kumikislap. Anak, sabi ko manatili ka sa loob. Sino yung malungkot na lalaki, Mama? Tumingin si Elise kay Marcos, nakaupo mag-isa sa tabi ng haligi, nakayuko ang ulo. Kita niya ang pagkatalo sa kanyang tindig. Iyan ay isang taong nararapat sa mas mabuti, anak. Tinitigan ni Maya si Marcos, inosente at dalisay ang pagtingin. Maganda ang kanyang asul na suite, parang langit. Mabait siya. Bakit siya nag-iisa? Wala siyang sagot. Bago pa siya makapigil, dumula si Maya at naglakad patungo sa bulwagan. Maya! Bumalik ka! Ngunit nakalampas na ang bata, ang pulang bestida'y kumikislap, ang sapatos ay kumakalansing. Si Marcos ay nag-iisip kung aalis na lang. Dumating siya upang suportahan ang kasal ng kaibigan, ngunit malinaw na hindi siya nais doon. Ang mga tingin, ang bulungan, ang mga mata na lumalampas sa kanya, sanay na siya, ngunit hindi kailanman naging madali. Hawak na niya ang gulong upang umikot nang marinig niya ang maliliit na yapak. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang batang babae sa pulang bestida, tumatakbo patungo sa kanya, nakangiti ng buong tuwa. Asul na sweet na lalaki, sigaw ni Maya. Tumigil ang buong bulwagan. Ang 6 na babae na tigilan, ang musiko'y huminto, pati ang baso ng champagne ay tumigil sa pagkalansing. Lahat ay nakatingin sa batang tumatakbo, patungo sa lalaking nasa wheelchair na kanilang binaliwala. Namangha si Marcos. Ah, hello. Huminto si Maya sa harap niya, hingal, ngunit nakangiti. Hi!
Ang ganda ng asul mong suit, parang langit. Prinsipe ka ba? Napatitig si Marcos, tuluyang nagulat. Sa silid na puno ng mga taong tumingin sa kanya na parang wala siya, nakita siya ng batang ito. Tunay na nakita siya. Prinsip! Hindi ako si Marcos lang. Ano ang pangalan mo? Ako si Maya. Umikot siya sa kanyang pulang bestida. 4 na taon na ako. Ipinakita ang 4 na daliri. Gusto mo ba ng bestida ko? Sabi ni Mama, ang pula ay para sa matatapang na babae. Napakaganda. At mukha kang matapang. Bakit ka nakaupo sa silyang iyan? Tanong ni Maya nang walang paghusga. Bago siya makasagot, dumating si Elise, namumula sa hiya. Maya Thompson, bumalik ka rito. Hinawakan ang kamay ng anak sa katumingin kay Marcos. Sir, patawad po. Nakalusot siya. Hindi ko nais na istorbohin ka. Hindi siya istorbo, mabilis na sagot ni Marcos, mainit ang tinig. Siya ang unang taong kumausap sa akin bilang tao ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Kilala kita, ikaw si Marcos Hayes. Ang Marcos Hayes. Guilty, biro ni Marcos. Ikaw ang nagpatayo ng playground sa Riverside Park. Doon naglalaro si Maya linggo-linggo. Nabali ang tinig ni Elise. Ginawa mong naa-access ang mga swing para sa wheelchair, ang mga rampa, ang sensory garden. And with Hayes, binago mo ang buong komunidad namin. Bahagyang nailang si Marcos, hindi sa naisataos pusong pasasalamat. Gusto ko lang na ang mga bata, anuman ang kakayahan, ay makapaglaro ng magkakasama. Iyon lang. Iyon ang lahat, git ni Elise. Hinila ni Maya ang apro ng ina. Mama, bakit nag-iisa ang prinsipe sa asul na suit? Nasaan ang mga kaibigan niya? Nanatili ang tanong sa hangin. Ang isa sa 6 na babae, ang nakasuot ng teal, ay naglinis ng lalamunan ng alanganin. Hindi namin akala namin. Akala ninyo staff ako, mahinahong tinapos ni Marcos. O na hindi ako nababagay dito. Lumapit ang babaeng nakasuot ng navy, namumula ang pisngi sa hiya. And with Hayes, wala kaming ideya. Magkakaiba ba kung hindi ako si Marcos Hayes? Tanong niya ng tahimik. Magkakaiba ba kung isa lang akong tao sa wheelchair na nais dumalo sa kasal? Katahimikan. Binasag ni Maya. Sabi ni Mama, lahat ay nararapat sa kabutihan, kahit iba sila, lalo na kung iba sila. Tumingala siya kay Marcos, seryoso. Sa tingin ko, kahanga-hanga ka. Gusto mo bang maging kaibigan? Inilahad niya ang maliit na kamay. Tinitigan ni Marcos ang kamay na iyon, malaya, inosente, puno ng pagtanggap at may nabuksang damdamin sa kanyang dibdib. Marahan niyang hinawakan. Gusto kong maging kaibigan, Maya. Yay! Niyakap siya ni Maya ng biglaan. Napasinghap si Elise, ngunit niyakap na rin ni Marcos ang bata, na mamasa ang mga mata. Kailan siya huling nayakap ng walang pag-aalinlangan? Hinila ni Maya ang kanyang kamay. Halika, hindi ka pwedeng mag-isa rito. Malungkot iyon. Dapat sumayaw ka kasama ng lahat. Maya, anak, baka hindi si Amy Hayes. Gusto ko, sagot ni Marcos, makapal ang boses sa emosyon. Kung ayos lang. Yes, sigaw ni Maya, pumalakpak. Habang umuusad si Marcos, si Maya ay masayang tumatalon sa tabi niya. Lumapit ang babaeng nakapula. And Hayes, ako si Jennifer. Pasensya na. Gusto mo bang maupo sa mesa namin? Sumunod ang babaeng nakaberde. Nabasa ko ang tungkol sa iyong trabaho sa adaptive technology. Gusto kong marinig pa. Isa-isa, ang 6 na babaeng nagbaliwala sa kanya ay nagsimulang makakita sa kanya. Ngunit napansin din ni Marcos ang iba. Ang mag-asawa sa sulok, ang grupo sa bar, ang matandang babae sa mesa ng cake. Lahat sila ay nakasaksi kung paanong isang 4 na taong gulang sa pulang bestida ang gumawa ng hindi nila nagawa, ang tratuhin siya bilang taong karapat-dapat sa pagkakaibigan. Nanonood si Elise mula sa gilid, nakapatong ang kamay sa dibdib, luha ang nakangiti. Ang kanyang anak, ang matapang at maganda niyang anak sa pulang bestida at kumikislap na sapatos, ay nagbago ng buong silid gamit lamang ang inosenteng kabutihan. Ang anak mo ay kahanga-hanga, bulong ni Marcos. Natuto siya sa mga taong gaya mo, Jimmy Hayes.
Mga taong gumagawa ng playground para maramdaman ang bawat bata na kabilang sila. Hindi, sagot ni Marcos, nakatitig kay Maya na umiikot sa pulang bestida. Siya ang nagtuturo sa akin. Minsan, bata ang nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Muling hinila ni Maya ang kanyang kamay. Halika na, prinsipe sa asul na suite. Nagsisimula na ang tugtog. Habang pinahintulutan ni Marcos ang sarili na hilahin papunta sa dance floor, napalibutan ng mga bagong kaibigan, nakita niya si Elise at binigkas ang dalawang salita. Salamat! Ngumiti si Elise sa gitna ng luha at sumagot, hindi salamat sa iyo. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating sa susunod. Ang bride mismo, nakasuot ng puting gown, ay lumapit, namumula ang mga mata. Marcos, bulong niya, nahihiya ako. Kasal ko ito at nakita ko kung paano ka tinrato ng mga bisita ko. Wala akong sinabi. Wala akong ginawa. Tama na, Catherine, sagot ni Marcos. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair, ang kanyang gown nakalatag sa sahig. Si Maya, 4 na taong gulang, at mas matapang kaysa sa lahat ng matatanda rito, kasama ako. Humarap siya sa mga bisita, malakas ang tinig. Mga kaibigan, pakinggan ninyo. Ang lalaking ito, si Marcos Hayes, ay inanyayahan dito dahil mahalaga siya sa amin. Ngunit higit pa roon, isa siyang tao na nararapat sa respeto mula sa simula. Nabigo tayo. Hindi nabigo si Maya. Isang bata ang nagpakita ng kabutihan na dapat sana iginawa natin. Nabasag ang tinig ni Catherine. Iyan ang uri ng pag-ibig na ipinangako kong pararangalan ngayong araw, at muntik ko nang makalimutan kung ano ang itsura nito. Inilahad niya ang kamay kay Marcos. Pwede bang ikaw ang makasayaw ko? Nais kong simulan ang kasal na ito sa paalala kung ano ang tunay na mahalaga. Nabigatan ang lalamunan ni Marcos. Tinanggap niya ang kamay. Habang sila'y pumunta sa dance floor, si Catherine sa tabi ng kanyang wheelchair, si Maya tumatalon sa unahan, nagsimula ang banda. At sa sandaling iyon, natutunan ng lahat sa bulwagan kung ano ang tunay na dignidad. Mukha itong isang 4 na taong gulang na may kulot na buhok at pulang sapatos, inilahad ang kamay at nagsabing, "Gusto mo bang maging kaibigan?"